Nang nakita ni Yao Ditian ang tatlong mga elder na hindi na makagalaw ay masyado siyang nainis na kanyang pinagalitan ang tatlo dahil parehas raw silang mga tambak ng basura. Doon ay itinaas ni Yao Ditian ang kanyang kamay na muling bumigkas ng mga salita patungkol sa kanyang sarili bilang isang hinaharap na hari at kung gaano siya kataas sa lahat ng tao sa mundo. Matapos banggitin ni Yao Ditian ang mga salitang yun ay agad na siyang bumaba upang harapin ang ating bida na napabuntong hininga dahil sa laki ng kumpiyansa ni Yao Ditian sa kanyang sarili. Kasunod nito ay agad nang nagpalabas si Yao Ditian ng kanyang gintong kapangyarihan na sword intent upang atakihin si Chu Ziyu. Natatawa pa niyang sinabi sa ating bida na ngayong araw na raw ang kanyang kamatayan. Subalit wala naman epekto ang kapangyarihan ni Yao Ditian kay Chu Ziyu dahil itinaas lang ito ng ating bida gamit ang kanyang isang kamay. Sa atake na yun ay tinawanan siya ni Chu Ziyu, dahil hindi na raw masama ang sword intent ni Yao Ditian, pero sa isip-isip ni Chu Ziyu na medyo mahilig raw magpasikat ang tao na ito pero hindi din biro ang kanyang lakas. At sa isang pitik lang ni Chu Ziyu ay agad nawasak ang sword intent ni Yao Ditian. Wika pa sa kanya ni Chu Ziyu na kung ayaw raw magpatalo ni Yao Ditian kahit kanino ay dapat muna niyang kilalanin ang sarili niyang kahinaan, kung siya raw ay pabigla-biglang nang hamon sa kanya na hindi pa alam kung ano talaga ang tunay na lakas ay isang napakalaking kamangmangan, pero itong si Yao Ditian ay hindi makapagsalita na napapatanong na kung ano raw ba talaga ang totoong antas ni Chu Ziyu. Bakit madali lang napigilan ni Chu Ziyu ang malakas niya na atake? Pero biglang tumawa itong si Yao Ditian na kanyang pinuri si Chu Ziyu dahil totoong malakas raw si Chu Ziyu. Kung mas malakas raw ang kanyang nakakalaban ay mas lalo siyang nasasabik. Hindi raw ba alam ni Chu Ziyu na kapag gustuhin lang niya na wasakin ang mundo ay wala nang iba ang makakapigil sa kanya. Maging ang langit mismo ay mayroong hinanakit kapag kanya itong gagawin. Nang narinig yun ay napahawak na lang si Chu Ziyu sa kanyang mukha. Saan raw ba kaya napulot ng tao na ito ang ganoon ka nakakahiyang linya, sa tuwing kanya raw iniisip kung ano ang mga binitawan na salita ni Yao Ditian ay hindi niya mapigilan na mahiya. Pero natigil si Chu Ziyu sa kanyang iniisip dahil lumikha si Yao Ditian ng maraming espada. Itong dalawang babae ay kinikilabutan ng kanilang nakita ang maraming nilikha ni Yao Ditian na mga espada, masyado raw malakas ang pamamaraan sa espada, talagang hindi basta-basta si Yao Ditian. Sa ganito raw na atake ay sino pa kaya ang nasa antas ng Great Saints ang makakatapat sa kanya. Natatawa pang sinabi ni Yao Ditian sa ating bida na matindi raw ang kalooban ni Chu Ziyu, dahil mas pinili pa niyang mamatay kumpara tanggapin ang pagkatalo. Si Chu Ziyu nang kanyang narinig ang sinabi ni Yao Ditian ay masyado siyang nainis. Mayabang din na inihayag ni Yao Ditian na ang kanya raw gagawin ngayon ay paghanda pa lang para sa panghuli niyang atake. Ipapakita raw niya sa lahat kung ano talaga ang tunay niyang lakas. Sa sandaling narinig nitong dalawang babae ang sinabi ni Yao Ditian ay masyado silang nabigla dahil ang bawat salitang binibitawan ni Yao Ditian ay punong-puno ng awtoridad. Tulad raw sa kanilang inaasahan, hindi lang makapangyarihan si Yao Ditian, kung hindi ang kanyang mga salita ay lubhang mapang ibabaw. Pero nagtataka ang babae na may pulang kasuutan kung ano raw ba ang isasagot ni Chu Ziyu sa mga salita na binitawan ni Yao Ditian. Doon ay nagsalita si Chu Ziyu, wika pa niya na kakaiba din daw pala ang talento ni Yao Ditian pagdating sa pagpapatawa. Mayroon raw ipinaalala sa kanya si Yao Ditian patungkol sa isang matandang kaibigan, pero sayang naman kung papatayin niya siya ngayon. Pero kahit nakagawa siya ng malaking kasalanan ay maaaring hindi niya siyang patayin pero hindi siya makakatakas sa malaking kaparusahan. Doon ay hinanda na ni Chu ang kanyang isang kamay upang bigyan ng parusa si Yao Ditian. Hindi naman ito nakaapekto kay Yao Ditian, bagkus tinawanan lang niya si Chu Ziyu dahil kahit nasa sukdulan na raw sa kanyang lakas si Chu Ziyu ay naglakas pa rin siya ng loob na magmatigas para lang kumalaban sa kanya. Ngunit natigil sa kanyang pagsasalita si Yao Ditian nang napansin niya na ang kanyang mga nilikha na espada ay isa-isang naglalaho, at ang mas lalo niyang ikinagulat dahil sumambulat sa kanyang itaas ang malaking kamao na nilikha ni Chu Ziyu sa pamamagitan ng kanyang sword intent. At kasunod nito ay nagkaroon ng malaking pagsabog, dahilan upang magkaroon ng malaking butas ang lupa kung saan tumama ang malakas na suntok ni Chu Ziyu. Makikita si Chu Ziyu na tahimik lang niyang pinapanood ang usok sa kanyang harapan kung nasaan ngayon si Yao Ditian. Nang naging malinaw na ang lugar kung saan ang malakas na pagsabog ay doon makikita si Yao Ditian na nananatili pa rin na nakatayo.
Kahit punong-puno na ng sugat ang buong katawan ni Yao Ditian ay nananatili pa rin ang kanyang yabang. Wika pa niya sa ating bida na kanya raw inaamin na talagang malakas si Chu Ziyu. Kahit punong-puno raw siya ngayon ng mga sugat ay hindi pa rin maglalaho ang kanyang kaluluwa bilang mandirigma, hindi raw mapipilit ni Chu Ziyu na siya ay paaminin sa pagkatalo, at mas lalong hindi raw siya mapapahiya ni Chu Ziyu. Sumagot si Chu Ziyu kay Yao Ditian na magpasalamat raw siya dahil siya na si Chu Ziyu ay isang tao na mabait, pero ang paglumpo sa kanyang cultivation ay ang daan upang magiging babala sa kanya. At nagulat si Yao Ditian dahil bigla na lang siyang hinawakan ni Chu Ziyu ng mahigpit gamit ang kamay niyang sword intent. Nang nasa malapit na ni Chu Ziyu si Yao Ditian ay nagtanong si Yao Ditian sa ating bida na kung ano raw ba ang kanyang gagawin. Binabalaan raw niya si Chu Ziyu na huwag siyang gumawa ng kahangalan. Kung talagang gagawin ni Chu Ziyu ang paglumpo sa kanya ay tiyak hindi siya mapapatawad ng kanyang lolo. Sa gitna ng tensyon ay mayroong isang malaking kamay ang bigla na lang lumitaw sa kanilang itaas, at maririnig din ng isang boses na kanyang pinapatigil ang ating bida sa kanyang binabalak. Gusto raw ba talaga ng ating bida na lumpuhin si Yao Ditian? Sa tingin raw ba ng ating bida na madali na lang niyang maliitin ang kanilang pamilyang Yao? Naging seryoso naman si Chu Ziyu nang kanyang napansin na dumating ang patriarka ng pamilyang Yao upang iligtas si Yao Ditian. Makikita ang malaking gintong kamay na nilikha ng patriarka ng pamilyang Yao na ito ay papalapit upang hulihin si Chu Ziyu. Dahil dito ay agad na binitawan ni Chu Ziyu si Yao Ditian, at agad niyang ginamit ang ika-36 na anyo ng True Martial Embracing Mountain Seal upang harangan ang atake ng patriarka ng pamilyang Yao. Doon ay makikita na ang atake ng patriarka ng pamilyang Yao ay tumama sa ika-36 na anyo ng Mountain Seal ni Chu Ziyu. At sa pinakaitaas ay doon makikita ang Void Portal kung saan lumabas ang malaking gintong kamay. Sa ilang saglit ay tuluyan ng naglaho ang malakas na enerhiya sa paligid ng Void Portal, at doon ay lumabas ang patriarka ng pamilyang Yao at seryoso niyang tiningnan si Chu Ziyu. Itong dalawang babae nang malinaw nilang nakita na lumabas sa Void ang patriarka ng pamilyang Yao ay hindi sila makapaniwala. Hindi raw madaling pakisamahan ang patriarka ng pamilyang Yao, talagang si Chu Ziyu ay humarap ngayon sa malaking problema. Seryoso pang sinabi ng patriarka ng pamilyang Yao sa ating bida na ang isa raw tao na nasa antas na ng Saint King ay naglakas ng loob na patulan ng isang bata. Pero nakangiti lang itong si Chu Ziyu na kanyang tinanong ang matanda na kung siya raw ba ang patriarka ng pamilyang Yao. Ipinakilala naman ng matanda ang kanyang sarili sa ating bida, siya raw ay si Yao Guang ang patriarka ng pamilyang Yao. Inutusan din niya si Chu Ziyu na dapat raw niyang sabihin kung bakit niya inatake ang tagapagmana ng kanilang pamilya at sinubukan pang wasakin ang kanyang cultivation. Dagdag pa niya sa ating bida na umatake raw siya ng walang awa. Sa tingin raw ba ng ating bida na madali lang niya na bulihin ang kanilang pamilyang Yao? Wala naman pakialam si Chu Ziyu sa mga pagbabanta sa kanya ng patriarka ng pamilyang Yao, bagkus nilinisan lang ni Chu Ziyu ang kanyang isang tainga, sa tingin raw niya sa matanda na ang kanyang lakas ay katulad lang sa lakas ng kanyang boses. At wala nang paligoy-ligoy dahil tumalo na ng mataas si Chu Ziyu upang umatake, sinisigaw din niya sa matanda na nagsasayang lang raw sila ng oras. Dapat simulan na nilang dalawa ang kanilang laban. Doon ay mabilis na lumitaw si Chu Ziyu sa harapan ng matandang patriarka at naghahanda ng kanyang teknik para sa paunang atake. Dahil dito ay hindi din nagpahuli ang matandang patriarka dahil agad din niyang sinalubong si Chu Ziyu, ipapakita raw niya kung gaano kalakas ang kanilang pamilyang Yao. Nang nagkasalpukan ang kanilang mga atake ay nagkaroon ng malakas na pagsabog ng enerhiya sa kanilang paligid. Subalit mapapansin na lubos na nahihirapan ang matandang patriarka sa salpukan ng kanilang atake, dahil pinigilan lang ni Chu Ziyu ang kanyang sandata sa isa lang na kamay, habang ang isa pang kamay ni Chu Ziyu ay naghahanda upang bigyan ng malakas na suntok ang matandang patriarka. Kaya buong-buo na tinamaan ni Chu Ziyu ng kanyang suntok ang matandang patriarka, dahilan upang ito ay tumilapon papunta doon sa malayo. Itong tatlong babae nang kanilang napanood ang lahat ng nangyari ay masyado silang nagulat dahil taliwas ito sa kanilang inaasahan, at napapatanong sila na kung gaano raw ba talaga kalakas ang pisikal na lakas ni Chu Ziyu. Parang napagpasyahan na raw ang kanilang laban, walang kalaban-laban ang matandang halimaw kay Chu Ziyu. Pakiramdam din nila na parang hindi pa ginamit ni Chu Ziyu ang buo niyang lakas.
Sa gitna ng pagkatilapo ng matanda ay bigla namang lumitaw sa kanyang likod ang ating bida, kaya nanlaki na lang ang mga mata nitong matandang patriarka na lubos na kinakabahan dahil si Chu Ziyu sa kanyang likod ay naghahanda ng kanyang malakas na suntok na tinatawag na Human Emperor Fist. Kasunod nito ay muling tinamaan ang matandang patriarka ng malakas na suntok ng ating bida at agad itong tumilapon papunta sa ibaba. Ngunit gulat na gulat ang mga manunood dahil hindi hinayaan ni Chu Ziyu na bumagsak sa lupa ang matandang patriarka, bagkus para lang niya itong ginawang bola na pinaglalaroan sa himpapawid. Mapapansin sa mga mukha ng mga manunood na silang lahat ay natulala dahil hindi nila inaakala na ganito ang sasapitin ng matandang patriarka ng pamilyang Yao sa kamay ni Chu Ziyu. Masyado raw mabilis si Chu Ziyu at sobrang lakas din ng kanyang mga suntok. Walang kahit kakaunting pagkakataon ang matandang patriarka ng pamilyang Yao na gumanti kay Chu Ziyu. Sa loob naman ng Void, 1,000,000 milya ang layo mula sa kinaroroonan nila Chu Ziyu ay makikita itong babae at lalaki na kanilang pinapanood ang nagaganap na laban ng ating bida at ang matandang patriarka ng pamilyang Yao. Sinaad pa ng lalaki na nagngangalang Jian Qiu sa kasama niya na babae na ang misteryoso raw na batang lalaki ay masyadong malakas. Sumagot ang babae kay Jian Qiu na bilang kasalukuyang pinuno ng Changji Pavilion ay hindi ba niya alam kung ano ang pinagmulan ng batang lalaki, at natuklasan na ba niya kung ano ang mga ginamit na pamamaraan ng misteryosong batang lalaki. At nagulat ang babae nang inihayag ni Jian Qiu na ang pisikal na katawan ng batang lalaki ay gintong aura at dugo. Maihahambing ito sa isang sagradong sandata. Tanong pa ng babae sa kanya na kung sigurado raw ba si Jian Qiu sa kanyang mga binanggit. Sumagot si Jian Qiu ng oo, kanyang natitiyak na ang tao na ito ay nagtataglay ng sinaunang sagradong katawan. Pero ang mas nakakagulat ay hindi ang sinaunang katawan ng batang lalaki, kung hindi ang kanyang pamamaraan sa pagsuntok. Sa bawat suntok niya ay umaapaw ang intent sa paligid. Ito ay makapangyarihan at nakakayanig na parabang isang emperador ng sangkatauhan na bumaba sa mundo ng mortal at nililibot ang buong mundo. Ang babae ng kanyang narinig ang emperador ng sangkatauhan ay hindi siya makapaniwala na masyadong nabigla. Paliwanag pa ni Jian Qiu na nakatala sa Changji Pavilion ang isang alamat nung hindi pa nagsimula ang panahon sa kontinente ng Tianqiong, nang kakasimula pa lang ang kaguluhan at dumami ang tatlong lahi. Ang lahi ng tao ay mayroong dalawang kataas-taasang nilalang sa gitna ng kontinente ng Tianqiong. Tinuruan nila ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Kanilang ipinaliwanag kung ano-ano ang mga nilalang sa buong daigdig. Isa sa kanila ay nakasuot ng itim at gintong balabal na mayroong disenyong dragon, ang kanyang gintong aura ay umabot sa kalangitan, at taglay niya ang kapangyarihan na kayang lumikha ng langit at lupa. Siya ay kilala bilang emperador ng mga tao, at ang isa naman ay nakasuot ng Daos na kasuotang may disenyong ulap at kilala bilang ninunong Dao. Ang babae na gulat ay sinaad niya kay Jian Qiu na huwag raw niyang sabihin na ang batang lalaki na yun ay ang reinkarnasyon ng emperador ng tao. Pero tinanong lang siya ni Jian Qiu na bakit raw ba siya nagtatanong ng ganoon kahit isa siyang Great Saint King, paano raw ba siya nakapag-isip ng ganoon na kalokohan, sa mundong ito ay walang reinkarnasyon, sila na mga cultivator ay nabubuhay lamang para sa ilang sandali, at kailan din niya nasabi na isa siyang reinkarnasyon ng emperador ng mga tao. Pero nagtataka lang ang babae na nagtanong kung ano raw ba ang kanyang ibig sabihin. Wika pa ni Jian Qiu na napakaseryoso raw talaga ang pinagmulan ng batang lalaki, bago ang araw na ito ay kailanman ay hindi pa siya nagpakita sa mundo. Parang bigla na lang siyang lumitaw mula sa ibang bato, at sa unang pagpapakita pa lang niya ay masyado na siyang malakas. Ang kanyang hinala na ang tao na ito ay isang inapo ng emperador ng mga tao, pagkat hindi maaring pekyahin ang layunin ng kamao ng isang emperador ng mga tao. Sa kinaroroonan naman ni Chu Ziyu ay doon ay makikita na walang tigil niyang binigyan ng suntok ang patriarka ng pamilyang Yao, kahit wala na itong kalaban-laban. Si Yao Ditian sa ibaba ng kanyang napanood kung ano ang sinapit ng kanyang lolo sa kamay ni Chu Ziyu ay masyado siyang nag-alala. Kaya napasuntok na lang siya sa lupa, dahil napaka-frustrate daw itong kanyang pakiramdam na walang magawa. Kung mas malakas lang raw siya ay hindi sana umabot sa ganito ang lahat ng pangyayari. Sa isip-isip naman ng patriarka ng pamilyang Yao habang walang tigil siyang binugbog ni Chu Ziyu na masyado raw malakas ang batang ito, ganap ito na pagkatalo, isang lubos na kahihiyan. Natatawa pang sinabi ni Chu Ziyu sa matanda na hindi na din daw masama ang kanyang pisikal na katawan kahit binugbog na niya siya ng ganito. Dahil hindi pa rin siya tuluyan na bumagsak,
Talagang mas malakas pa siya kumpara sa mga langgam na nauna kanina. Si Yao Dit-ian ay nawala ang kanyang pride dahil naglakas loob na siya na nagmamakaawa sa master ng Zulu Academy, tulungan raw ng master ang kanyang lolo. Samantalang ang matanda ng kanyang napanood na nagmamakaawa ang kanyang apo para lang maligtas ang kanyang buhay, ay nasabi niya sa kanyang sarili na nakakahiya raw talaga ito. Doon ay makikita si Yao Dit-ian na lumuhad sa lupa na nakikiusap sa master ng Zulu Academy na dapat na siyang kumilos upang iligtas ang kanyang lolo. Sa gitna ng pagmamakaawa ni Yao Dit-ian ay nagsalita naman ang master ng Zulu Academy na kung bakit pinapahirapan ni Yao Dit-ian ang kanyang sarili, ang nagsimula nito ay ang dapat na tumapos, at hindi raw dapat sa kanya nakikiusap si Yao Dit-ian, kung hindi kay Chu Ziyu. Nagulat naman si Yao Dit-ian dahil tinawag ni Chu Ziyu ang kanyang pansin, sinaad pa sa kanya ng ating bida na nandito lang raw siya sa itaas. Wika pa ni Chu Ziyu na tama raw ang sinabi ng guro na sa kanya dapat magmamakaawa. Dahil kung gagawin yon ni Yao Dit-ian ay baka mapapatawad pa niya ang buo nilang pamilyang Yao.